What's up guys? For today's episode, pupunta tayo sa Balete. Isa sa mga pinupuntahan tuwing magbe-breakfast ride is yung Lakeshore Resort. So habang pupunta tayo sa Lakeshore Resort, pag-uusapan natin kung bakit ka hindi bibili ng Inline 4. So tara guys, samahan nyo kami. Basang-basa tuloy yung motor natin. Yan, bale guys, rolling na tayo. Simula dito siguro sa Las Piñas, meron tayong 64 kilometers papunta sa Lakeshore Resort. Dadaan tayo ng SLEX, Star Tollway, tapos mag-e-exit tayo ng Malvar. So simula sa Malvar, alam ko malapit na dun yung Lakeshore Resort eh. So tara guys, samahan nyo kami. Time check pala tayo guys, 10:52 na pala ng umaga. Plano namin kanina umalis ng medyo maaga, kaso na-late kami ng gising. So hindi na to breakfast ride. Ang mangyayari na dito is lunch na kami. Yun guys, approaching na tayo ng MCX. Yun. Bale, ayun guys, pag-usapan na natin. Nakita nyo naman sa title guys, bakit huwag kang bibili ng Inline 4? So unang-una guys, kung nakita nyo naman kanina doon sa may Las Piñas, medyo traffic. So unang-una, syempre mabigat yung motor, mahirap siya isingit-singit, mapa Inline 4 o big bike. Pero may mga big bike naman guys na 400cc na medyo madali naman. So dito sa ZH2 natin, yung pag-uusapan natin. Pangalawa naman guys, magastos talaga siya sa gasolina. Lalo na pag Inline 4 ang pinag-usapan, lalo na tong ZH2. Meron mga 4-cylinder na hindi naman ganun sobra kagastos sa gasolina. Pero itong ZH2 talaga, susuko ka talaga sa kakagasolina dito sa motor na to. O nga pala guys, may OBR pala tayong kasama yan. Kaya matatry natin o masasabi niya sa atin kung anong pakiramdam ng nakaangkas sa big bike. Medyo mahirap nga umangkas dahil nga wala masyadong kapitan. Tapos pag nag-accelerate yung motor is medyo napapabuwal siya. Kaya ayun, depende na lang sa tamang timpla ng rider o ng driver sa silinyador. Basta guys, isa lang ang pinaka talaga dito pagdating dito sa Inline 4 na to, lalo na tong ZH2, is napakalakas talaga na sa gasolina. So check natin dito. So kung makikita nyo dito is nandito kasi tayo sa SLEX, is nag-average siya ng 13.3 kilometers per liter. So parang sasakyan na rin siya. So sobrang lakas nito. Napaabot ko to guys ng bumaba to ng mga 12.3, 12.5. Doon sa mga traffic, second gear, first gear, third gear doon naglalaro. Medyo magastos talaga sa gasolina. Susunod naman guys, kung bakit wag ka ulit bibili ng Inline 4. Sobrang gastos din niya sa maintenance. Ilang litro din ng langis ang nilalagay natin dito sa motor natin. So pag inabutan ka pa tulad ng spark plug, air filter, kung magkakasabay yan, o kahit nga spark plug lang, magkano isang spark plug eh. Medyo may presyo na din ng spark plug. Sa langis, ganun din, may presyo na din langis. Depende sa langis na ipapalagay mo. Pati sa mga brake pads, medyo mahal. Ilan ang brake pads sa atin sa harapan na gulong is bali 4 siya na pads. Kasi dalawa bawat side. So dalawa sa kaliwa, dalawa rin sa kanan. Kaya medyo magastos din. So may minivan Ganda So ang ganda ng minivan guys. So sana soon magkaroon tayo ng ganyan. Ayun yan mga Suzuki DA64 yata yung tawag dyan. Eto, ganda Nakita natin. Yan every wagon siya, DA64 every wagon. Yan panalo, ang ganda Sunod natin pag-uusapan, syempre feeling ko natatanong nyo na rin, bakit kaya si Dubi sinasabi na wag bumili ng Inline 4 pero naka Inline 4 siya? Unang-una guys, wala, pogi lang talaga pag naka big bike. Pangalawa naman, syempre power, nandiyan dyan yung power lagi. Laging nandiyan dyan ang power kung gusto mo overtake sa kalsada, makaka-overtake ka kagad. Alam naman natin yan guys na bago ka naman talaga bumili ng big bike, is alam mo na lahat ng gastos tungkol sa maintenance, sa gasolina, isang dyan talaga yan. So nasa sayo na lang yan kung matatanggap ko siya as maganda o pangit na bagay tungkol sa pagmumotor natin o tungkol sa pagbili ng big bike o ng Inline 4. Sunod naman, ang nagustuhan natin syempre sa big bike, lalo na dito sa ZH2 ulit natin, is marami siyang mode. Ano ba yung mga mode niya? So tulad ngayon guys, may angkas tayo, tapos nagbablog tayo. So nilipat lang natin yung mode natin sa rain. Bakit? Para hindi siya ganun ka-responsive sa throttle. Kaya hindi mahihirapan din yung angkas natin na umangkas. Hindi yung bawat throttle mo o bawat downshift mo is talagang umuusog siya paharap o palikod. So ano pa ba yung ibang mode nito? So may rain mode,
may road mode, at may sports mode. So ang pinakadulo niya is sports mode. Actually meron pang isa, is yung parang ikaw na lang magsaset kung ano yung traction control mo. Yun. Sunod naman kung bakit natin nagustuhan tong inline 4 o sabihin na natin big bike. Bakit? Kasi nakakadaan tayo syempre ng expressway. So etong Kawasaki ZH2 natin, meron siyang 998cc na supercharged siya. So ang minimum dito para makapasok ka dito sa expressway is, alam naman natin lahat yan, alam nyo ng lahat yan guys, is 400cc. Yung nakita pala natin guys kanina na na minivan, actually siya, 660cc lang yung makina nun. So mas malaki pa yung makina natin doon sa minivan na yun. Pang-apat guys na kung bakit tayo bumili ng inline 4, na porket kanina pinagsasabi natin na wag kang bibili ng inline 4, di ba? Is syempre guys, sobrang ganda ng tunog ng inline 4. Sa inline 4 nyo lang maririnig yung parang sobrang macho ng tunog. Tapos pag sa kalsada, yung parang pumupunit ka ng kalsada. So ang tambucho pala natin guys, o ang gamit natin na 5 is slip-on lang na acaphobic. Para sa akin, medyo tahimik siya kumpara dun sa mga SC Project o sa mga ibang tambucho na mga naririnig natin sa ibang big bike. Pero para sa akin, okay na tong acaphobic kasi mahina siya sa mabagal or sa mababang RPM. Pero once na umabot na yung RPM niya ng mga 6,000, 8,000, yung tunog niya talaga parang guguhit talaga sa daan. So okay na sa akin yun. Tapos kasabay pa nun guys, yung pinag-uusapan natin nga na maingay yung tambucho is sa kalsada tulad dito sa expressway. Maraming maraming kotse, maraming mga truck din na mga nakakasabay tayo. So syempre, nakamotor tayo, mas maganda na medyo naririnig ka talaga ng mga kasabay natin na sasakyan o nakapwa motor o na mga truck para safe tayo. Actually guys, nakalimutan ko lang, may isang feature to na ZH2 kung bakit natin nagustuhan. Yun yung guys, may cruise control siya. So sa mga hindi nakakaalam, yung cruise control is mamaintain niya yung speed natin. Kunyari tumatakbo tayo ngayon ng 90 kilometers per hour. So try natin So cruise control tayo, tapos isa-set natin. Yan kahit hindi na tayo guys mag-throttle, is mini-maintain niya yung speed natin. So disengage muna natin. Pinakita lang naman natin kung paano nangyayari o paano gumagana yung cruise control. So di ba? Hindi ka mahihirapan katulad ng mga biyahe, kunyari long ride, lalo na sa mga SCTEX. Sa T-Flex, di ba? Medyo nakakapagod kung nakababad lang yung kamay mo ng ganyan. So yun nga guys, sa pinag-uusapan natin is huwag kang bibili ng ng inline 4 or ng big bike, or bibili ka, nasa sarili nyong preference yan. Syempre, nasabi naman natin kung ano yung mga ayaw natin sa big bike o sa inline 4 or sa motor natin. Nasabi din natin kung ano yung mga gusto natin sa motor natin, di ba? So nasa inyo pa rin yan guys. So yun guys, approaching na tayo ng Malvar exit. Yan, exit na tayo dito. Yan Malvar exit. 177 na mahal. So guys, tumigil lang kami dito saglit. Nag-waste tayo So meron pa tayong 16 minutes, 7.8 kilometers papunta doon sa Lakeshore. Yo, let's go. So pagka exit nyo dito sa Malvar guys is kakanan kayo. Yan, kanan tayo dito. Ayun welcome to Barangay Bilukaw. Time check tayo guys, 11:46 pala. Oops, may basa. So eto guys, may nadaanan ulit tayo, Barangay Magapi o Magapi. Maliliit lang pala yung dito, barangay. Ito ano ba to? Ito na pala yung Lakeshore. So guys, welcome dito sa Lakeshore. Yan, wala masyadong tao. Siguro nakauwi na. Yan, may swimming pool din pala dun So hanap lang siguro tayo ng ng parkingan na malilim. Hanap tayo ng spot dito na medyo malilim, tapos maganda. Yan, dito yata Pwede yata dito Yun. So guys, touchdown. Dito na tayo sa Lakeshore Resort. Yan, makakapag-lunch na tayo. So guys, yun nyo, ang ganda ng parkingan natin Meron ba tayo ng spot dito? So ito yung guys, harapan ng Lakeshore. So may naliligo. So pwede pala maligo. Ay, ito pala guys, ang dami pala naliligo dun sa kabila. Ang dami So resort din siguro yun. I really
wanna know, really wanna know. So yun guys, mag-ano muna kami, tanggal muna kami ng git, tapos order na muna kami ng tanghalian. Figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. So guys, tapos na kami kumain. So guys, ito yung bag na pwede nyong gamitin pag magbi-big bike kayo. So ano siya, tank bag siya. Tapos ito yung brand niya. Tapos ito yung mga may ilalagay nyo sa loob ng bag. So nakapagdala ako ng drone, yung controller. Tapos yung mga ano natin, battery ng pang camera natin. Tapos dito naman may pocket pa siya dito, lisensya. So pwede dito yung pera, wallet, cellphone, yan. Yan lang yung pwede natin madala pag nag-ZH2 tayo. Ground. And I really wanna know, really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will So keep on ano, tapos na kami searching for kumain, my magpe-prepare lang kami, pahinga lang kaming konti. Medyo maganda yung weather ngayon dito, umaambon nga lang ng konti. Tapos mamaya, paalis na rin kami. my head high, even if the sky is falling down. So guys, totoo nga ang chismis, pag naglinis ka ng motor, uulan talaga pag lumabas ka. Ayun o, basang-basa tuloy yung motor natin. Biglang buhos yung ulan. Yun o. So papatila lang kami ng ulan, tapos siguro uwi na rin kami. So yun guys, medyo tumigil na yung ulan. Yun, girap lang kami. Tapos alis na tayo. Tingnan natin tong motor natin, basang-basa tuloy oh. Kaya feeling ko dapat wag kayo maglilinis ng motor bago umalis ng ano, o pag may ride kayo. Linisin niyo yung motor niyo pag nakauwi na kayo galing ride. Pag naglinis kayo ng motor, siguradong uulan. Yun oh. Yun guys, paalis na tayo dito sa ano, sa Lakeshore. Inabot lang kami ng ano, pagbuhos ng ulan, ng lakas. Ay, linis na naman tayo ng motor. Ayan o, Lakeshore Resort. Yan. So, pauwi na tayo. Time check tayo. 1:50 na ng tanghali. So, sakto lang to pauwi. Nako, baha. Yan lang. May dadaanan tayong baha. Dito tayo sa gilid ng konti. Oops, may kotse. Op, yeah. Guys, expressway na tayo ulit. So, biyahin pa uwi na tayo. Dito na rin natin guys tatapusin yung vlog natin. Kung nag-enjoy ka sa mga ganitong klaseng content, kung mahilig ka sa motor, kung mahilig ka mag-adventure, at kung mahilig ka sa mga pagkain tulad ng mga breakfast ride, nasa tamang channel ka guys. So, wala kang gagawin kundi mag-subscribe, like, and comment na rin para may alam tayo ng mga ibang pupuntahan natin. So, yun lang. Dubi Moto out! Let's go! Dubi Moto.